Isa lamang po ang direksyon ng utos ng ating Chief PNP. He wants to get to the bottom of this regardless po kung sino ang tatamaan dito sa investigation. Mga kabayan, sinibak na sa pwesto ni PNP Chief Francisco Marbil ang dalawang opisyal ng PNP na sangkot sa pamamaslang kay Attorney Wesley Barayuga. Ang dalawang PNP opisyal ay sinamandalo yung Police Colonel Nestor Grijaldo at si Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Matatandaan na sa nakaraang pagdinig sa Kamara ay inamin mismo nitong si Mendoza na siya ang naghanap ng gunman para ipaligpit itong si Barayuga alinsunod sa utos ni Edelberto Leonardo at ang di umano ay mastermind na si ex-PCSO General Manager na si Royena Garma. Definitely po ay may kakaharapin din po silang mga administrative cases with respect dito po sa kanilang involvement at siya po mismo ang umamin na may kinalaman po siya po ang naghanap po ng mga taong papatay po dito kay Ginoong Barayuga. So these are testimonies na narinig po nating lahat and definitely this will be used by the CIDG in pursuing cases against them. So kung ano ang mangyayari after kuhanan sila ng ebidensya, definitely they will be one of the suspects na fa-filean po ng kaso with respect po sa ginawang pagpatay po kay Ginoong Barayuga. Ayon kay Public Information Chief Police Colonel Jean Pajardo, sisimulan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon kung saan ipapatawag itong si Lieutenant Colonel Mendoza at dating korporal na si Nelson Mariano. Ngayon po ay muling pagbubuksan po kung ano po yung mga information na naging progress po ng investigation before po. Ito po ay muli pong re-reviewin po ng investigating team na i-create po ni General Torre. At kanina kausap ko po siya before proceeding here. At one of the initial action na gagawin po nila ay ipapatawag po itong si Nelson Mariano po at si Santi Mendoza for them to give their sworn written statement before the investigating unit to shed light on this matter and again para ma-reduce into writing po itong mga revelation po nila during the Quadcom committee hearing po. Sinabi ni Colonel Pajardo na ang NCRPO ang unang nag-imbestiga sa kaso hanggang sa mailipat ito sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang una pong nag-imbestiga po dito ay NCRPO but after 6 months po as a matter of procedure po ay sinusumit po. I understand nag-create po ng SITG po ang NCRPO but kung after 6 months po ay wala pong significant development po sa isang kaso po ay nagiging cold case po yan at automatic po ay nadadala po yan sa CIDG. Pagtitiyak ni Colonel Pajardo kasama sa bubusisiin ng CIDG ang mga pulis na unang nag-imbestiga sa Barayuga Slay case upang malaman kung may nangyaring pagtatakip sa isinagawa nilang investigasyon. Yung ating gagawin pong pag-backtrack po kung what happened to this case ay titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip lalo na dito sa ginawang pag-iimbestiga dito. So lahat po ng humawak ng kaso na yan, sino po ba yung mga nakaposisyon during that time nung mangyari yan, sino ang mga humawak ng kaso, lahat po yan ay pinabubuksan po ng ating Chief PNP. Dagdag pa ni Colonel Pajardo kasama rin sa aalamin ng CIDG ay kung paano napasama itong si Barayuga sa listahan ng mga drug personality noong kasagsagan ng drug war campaign ni dating Pangulong Duterte. Kasama po yan ma'am sa utos po ng ating Chief PNP na paano napunta po ang pangalan po ni Ginoong Barayuga dun sa sinasabing nasa listahan po ng di umano ay involved sa mga illegal drugs activities. So titignan natin kung paano ba na-process itong information na ito, saan galing ang information, who provided the information, sino ang nag-validate nitong information that led to his inclusion doon sa sinasabing nasa listahan ng mga drug personalities. Ayon pa sa PNP, tinitiyak nilang mananagot at wala silang sasantuhin kahit sino pa man ang malalaking tao na nasa likod ng pagpaslang. Si Barayuga ay pinaslang ng isang gunman sa Samat Street, Mandaluyong City, lulan ng isang pick-up na pag-aari ng PCSO. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino kaya ang nag-utos kay Garma para ipapaslang itong si Barayuga at anong dahilan kung bakit nila ito ginawa sa nasabing biktima? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po
ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Nakabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yes ma'am, nag-utos na po ang ating Chief PNP para muling buksan po itong kaso po ni dating PCO Board Secretary Attorney General Wesley Barayuga. This is an offshoot ng mga revelations po during the Quadcom committee hearing wherein ang isa pong active na police na si Lieutenant Colonel Santi Mendoza has revealed some information regarding his knowledge allegedly doon po sa ginawang pagpatay po, implicating the names of dati pong General Manager po ng PCSO na si Ms. Royina Garma and at ang current na NAPOLCOM Commissioner na si Ed Leonardo po. So because of this recent development po ay inutos na nga po ng ating Chief PNP sa CIDG, pangungunahan po ng CIDG, ito pong gagawing investigation. Hindi pa naman po ito naka-close. However, nung nangyari po itong insidente po na ito ay meron po silang pinursu po na lead. Particularly ito pong reportedly na sinasabing alleged involvement po nitong si General Barayuga doon nga po sa sinasabing illegal activities. But because of this recent information po ay bubuksan pong muli po ito at nakatakda pong ipatawag po ng CIDG. Ito pong si Mendoza para po magbigay ng salaysay regarding po dito sa kanyang nalalaman po. Yes po, hindi po umusad po yung ang una pong nag-imbestiga po dito ay NCRPO, but after 6 months po as a matter of procedure po ay sinusumit po. I understand nag-create po ng SITG po ang NCRPO, but kung after 6 months po ay wala pong significant development po sa isang kaso po ay nagiging cold case po yan at automatic po ay nadadala po yan sa CIDG. So on the part of the CIDG, they also created a special investigation task group for this case po. However, based po sa aking personal communication po sa Deputy Director for Operation po ng CIDG ay yung mga ebidensya po, yung mga ay doon po nagli-lead, doon po yung ibinigay po na report ni Colonel Macantan po who was the designated SITG commander during that time po. So ngayon po ay muling pagbubuksan po kung ano po yung mga information na naging progress po ng investigation before po. Ito po ay muli pong re-reviewin po ng investigating team na i-create po ni General Torre. At kanina kausap ko po siya before proceeding here. At one of the initial action na gagawin po nila ay ipapatawag po itong si Nelson Mariano po at si Santi Mendoza for them to give their sworn written statement before the investigating unit to shed light on this matter and again para ma-reduce into writing po itong mga revelation po nila during the Quadcom committee hearing po. Si Santi Mendoza po ay nilabasan na po ng order, nirelieve na po siya from PDEG at nilagay na po siya sa Personnel Holding Admin Unit po ng Kamkrame. So under restrictive custody na po siya so that ma-ensure po natin yung kanyang appearance dito po sa mga gagawin po nating investigation. And of course, one of the main consideration is to secure them po. Well, definitely, aside dito po sa mga binigay po niyang statement during the Quadcom committee hearing that will be used by the CIDG in reopening this case, definitely po ay may kakaharapin din po silang mga administrative cases with respect dito po sa kanilang involvement. At siya po mismo ang umamin na may kinalaman po siya. Siya po ang naghanap po ng mga taong papatay po dito kay Ginoong Barayuga. So these are testimonies na narinig po nating lahat and definitely this will be used by the CIDG in pursuing cases against them. So kung ano ang mangyayari after kuhanan sila ng ebidensya, definitely they will be one of the suspects na fa-filean po ng kaso with respect po sa ginawang pagpatay po kay Ginoong Barayuga.
Kasama po yan, ma'am, sa utos po ng ating Chief PNP na paano napunta po ang pangalan po ni Ginoong Barayuga dun sa sinasabing nasa listahan po ng di umano ay involved sa mga illegal drugs activities. So titignan natin kung paano ba na-process itong information na ito, saan galing ang information, who provided the information, sino ang nag-validate nitong information that led to his inclusion doon sa sinasabing nasa listahan ng mga drug personalities. So these are all the information that will be validated and investigated po ng CADG to really come up with a clear and transparent and unbiased investigation to. Ang sabi ng PNP kanina po ay nagmeeting po yung mga selected PNP officials to discuss this case, including the director of CADG, at malinaw po, isa lamang po ang direksyon ng utos ng ating Chief PNP. He wants to get to the bottom of this, regardless po kung sino ang tatamaan dito sa investigation, whether active o retiradong pulis. Wala po tayong sisinuhin natin dahil we owe it hindi lamang po doon sa pamilya po ng biktima, but we owe it sa ating mga kababayan para bigyan ng linaw itong kaso po na ito. That is precisely the reason why the CIDG will subpena si Santi Mendoza para humarap po sa gagawing investigation po ng CIDG po, so that he can reduce into writing yung mga salita at mga revelations niya na sinabi during the hearing po sa Congress po. And we will take it from there. Kung meron pa pong mga ebidensya maliban po dito sa kanilang sinabi po nitong si Nelson Mariano at si Santi Mendoza, and we are also in pursuit nitong sinasabi na gunman na si alias Loloy. So we could have a complete pictures on what really transpired due sa ginawa pong pagpatay. And of course, doon sa sinasabing link po nitong si Ruyina Garma at saka si Commissioner Leonardo po. I don't want to preempt po kung ano po yung mga susunod na action po ng CADG, whether there is also plan to issue subpoena against kay Commissioner Leonardo as well as Ruyina Garma. But as of today po, what I understand po is they will start from Santi Mendoza and Nelson Mariano. Ang importante po ito, they want to reduce into writing po yung kanilang mga isiniwalat po during the hearing po. Kasi napaka-importante po nito dahil ito po yung gagamitin natin on how to proceed with this case. But ang importante, ang laging inulit kanina ni Chief PNP, sinasabi niya na wala tayong sasantuhin, wala tayong sisinuhin sa investigation na ito, regardless kung sinong mga personality or maliban dito kay Garma at Leonardo, kung meron pang mga personalidad tayong matutumbok sa ating investigation, doon tayo tutuloy po sa ating investigation po. Definitely po, yung ating gagawin pong pag-backtrack po kung what happened to this case, ay titignan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip, lalo na dito sa ginawang pag-iimbestiga dito. So lahat po ng humawak ng kaso na yan, sino po ba yung mga nakaposisyon during that time nung mangyari yan, sino ang mga humawak ng kaso, lahat po yan ay pinabubuksan po ng ating Chief PNP. Well, definitely, corresponding criminal and administrative cases, kung sila po ay active pa sa serbisyo, ay yan po ang kakahinatnan po yan. At nakita ko po yung desire po ng ating Chief PNP kanina. Kinausap po niya yung ating mga commanders, yung ating pong mga directors po ng ating mga directorates, particularly yung ating pong Directorate for Intelligence, Directorate for Investigation and Detective Management, yung DIDM po. The ACG is also there, CIDG is also there. So lahat pa po ng sa tingin natin ay makakatulong dito sa investigation po na ito ay pinatap na po ng ating Chief PNP. And he wants results po the soonest possible time. Yun po yung ina-assure po ng inyong pambansang pulisya, no less than our Chief PNP asked me to relay po sa inyo na gusto niyang iparating, lalo na po sa pamilya, na wala pong mangyayaring pagtatakip po dito. At ang gagawin po natin ay lahat po ng ebidensya. At kung meron man pong nakikinig sa atin at nanonood po nitong ating interview po, kung meron po kayong nalalaman, huwag po kayong matakot. At ang PNP po sa ngayon, under the leadership of General Marbil, is bent on really
getting to the bottom of this issue at gusto po nating mabigyan ng hustisya ang pamilya po ni General Barayuga po. Well, nakakalungkot kung malalaman nga natin na nagkakaroon ng kapabayaan or worse, nagkakaroon ng pagtatakip sa nangyaring pag-iimbestiga dito. Kaya lahat po yan ay titignang mabuti po ng CIDG and the GPNP has given his full trust and confidence to the leadership po ng CIDG po ngayon. And knowing General Torre, I'm pretty confident that he will deliver what is expected from him. Well, I haven't seen, I have to be honest, I haven't seen the documents previously handled by the SITG created for that purpose. That's why the CIDG will go back to the drawing board in terms of reviewing all the pieces of evidence secured during the investigation, including testimonial and possibly witnesses' accounts. But we have to also admit that itong recent development involving Mariano and Mendoza will have a big factor po in pursuing this case po. Nirelieve na rin po siya, sir. Magkakasabay po yung order po nila last Friday po. Nilagay na rin po siya sa PIHAW so that he could face the investigation po because it appears na the investigating unit during that time ay Mandaluyong po where he served as the Chief of Police of Mandaluyong. Definitely, he will be one of those who will be questioned during the investigation. Dalawa po yung nasa order po, si Colonel Grijaldo po at saka si Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Yung isa po kasi ay dati nang na-dismiss po, 2017 po, yung sinasabing kumontak po, particularly si Nelson Mariano po, si PO2 o dating PO2 and ngayon ay corporal po. Na-dismiss po siya March 2017 but he will also be secured. Ang guidance po ng ating GPNP is we will be securing these witnesses and resource persons so that we can be sure na they will be safe and secure during the conduct of investigation po. Si Mariano po, ma'am, yung Nelson Mariano po ay hindi po siya na-relieve, ma'am. He was dismissed pa po. Na-dismiss na po siya noong March 17, 2017 after he was charged for grave misconduct po. Ang na-relieve po last Friday, September 27, ay si Lieutenant Colonel Santi Mendoza at si Colonel Grijaldo po. Sa PNP Drug Enforcement Group po, pareho po sila ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza po. In fact, before their appearance sa Quadcom Committee, I was informed by General Elias Mata that they were already relieved from their posts and was transferred doon po sa holding unit po ng PDEG. However, upon the instruction po ng ating GPNP ay they were relieved last September 27 so that their appearance can be secured during the investigation. And of course, the primary reason is they should be secured considering the nature po ng kanilang mga revelation po. Isa lang po yung malinaw sa mga narinig ko po na statement po ng ating GPNP. Kung saan man po hahantong at sino ang aabutin itong investigation po na ito, he doesn't care. We will proceed where the evidence will point us po. Kung meron pa pong mas mataas pa, sa akin na Garma and Leonardo, sabi ng ating GPNP, wala tayong sasantuhin sa investigation na ito. Well, I don't want to preempt. Sa ongoing investigation, sabi ko nga, we will proceed where the evidence points us po. Kung meron pong ebidensya na maglilink po sa iba pang tao other than Garma and Leonardo, then we are prepared for that po. He was the COP then of the Mandaluyong when the incident happened po. So since his name was also mentioned and implicated, and in fact, he has to answer what happened doon sa investigation, how come, and alam po natin na he was also again associated doon sa mga personalities na mention po. As revealed sa house? Yes po, yes po. Si Colonel Hector Grijaldo po. Well, naisumiti na po natin, ma'am, sa korte yung pong medical findings po ng medical examination na isinagawa po ng PNP General Hospital. So, we will wait po if this will be heard
during the October 17 pre-trial. Meron pong nakaschedule po na October 17 po na pre-trial sa branch 159 na Pasig po. So we will have to wait kung this will be included in the agenda during the said pre-trial po. May mga nakuhanan na po na mga statements. Kausap ko po yung investigating unit, and in fact, sabi ko nga, nag-backtrack na po sila kasi may mga sinasabi na may mga deaths involved, implicating some members nga po ng KOJC members who were reportedly also members ng Angels of Death. So we are just in the process again of documenting this affidavits, these testimonies and statements po, so that it could support po yung filing po ng ating kaso, and we are in close coordination with the prosecutor's office at lahat po ng kaso na involving po ang KOJC and Pastor Kibuloy, it will all be filed here di po sa Metro Manila po.